Hindi tayo mag highway. Palagay ko naliligaw ako guys. Mga nasa kulang-kulang 30 kilometers din. O diba? Malayo din. Ito na guys, nandito na tayo. Bagong bukas na diversion. Ang daming tao ngayon dito guys, kahit na may bagyo. In-expect ko kanina. Gusto ko lang bigyan ng special shoutout si Sir Luma Adventures. Ayan. Ayan o. Ang dami rin kasing mga lumang structure dito guys. O, tinan nyo, sabi sa inyo, ang daming mga lumang bahay dito, 1920. Dito to papuntang Bagas ba? Sige pa, salamat po. Ang dami pa rin nagtitinda, ano? What's up guys? So yan, JB Moto nagbabalik. Welcome back sa ating channel at welcome back sa ating panibagong ride. At tayo ngayon guys ay meron na namang ride, kaso medyo short ride lang to guys kasi hapon na. May pupuntahan tayong tambayan mamaya. Ayan, so dito tayo, kakaliwa tayo dito. Hindi tayo mag highway. Yan yung highway oh. Pupuntahan natin yung longest boulevard, yung tinatawag nilang Cory Aquino Boulevard. So sana samahan nyo ako sa ating ride ngayong araw. At hapon na rin kasi guys, kaya medyo short ride lang tong gagawin natin. Pero medyo malayo rin to short ride na medyo malayo. Siguro mga nasa kulang-kulang 30 kilometers din. O diba? Malayo din. At yan nga pala guys, sa mga bago, please mag-subscribe kayo kung gusto mo yung mga motovlog na ganito. Ito guys yung ano, diversion. Bagong bukas na diversion. Ayan o, tinan nyo, bagong bago pa yung kalsada. Kasi guys, kabubukas lang yan. Overtake muna tayo guys. So yan nga, in today's video ay dadalhin ko kayo dun sa ano, isa sa mga tourist attraction dito sa amin, yung longest boulevard in the Philippines, na pinangalan ng Cory Aquino Boulevard guys, dyan sa bayan ng Daet sa may Bagasbas. So dun ko kayo iraride ngayong araw. Medyo hapon na. Hapon naman kasi talaga guys magandang magpunta dun. Hindi gaano mainit. Ito talaga yung mga perfect na oras para pumunta dun sa Cory Aquino Boulevard. At marami ring ano doon, marami ring mga nagtatambay-tambay, mga nagde-date, mga nagpo-food trip. Kasi marami nagtitinda doon guys pag hapon, maraming mabibili doon. Mga iba't ibang mga snacks na, tapos mga ano, mga inumin. Yan. So doon lang tayo magtatambay-tambay ngayon. Sasaglitan natin yun ngayon. At yan nga guys, hindi nga po pala tayo dumaan sa highway sa kadahilanan na medyo ayoko munang dumaan sa highway guys. Ayoko munang magmabilis ng patakbo, at ayoko makasabay yung mga mabibilis magpatakbo guys na sasakyan. Alam naman natin highway yun, na natural na mabibilis ang
sasakyan doon. Gusto ko muna yung chill lang na takbo, kaya dito ko na feeling dumaan. Kasi guys, alam nyo ba, nitong mga nakaraang araw sobrang daming naitalang aksidente dito sa amin, dito sa lalawigan namin, dito sa Camarines Norte. At mismo dito nga sa bayan namin sa Labo, may na-aksidente na ambulance. Dalawang katao guys yung namatay, which is maglola sila. Doon na rin nangyari yun guys, sa tinuro ko kaninang diversion. Doon mismo nangyari guys, pero hindi doon sa dinaanan natin kanina. Nag-intersection yung yung tricycle, then ito namang ambulance dire-diretso naman sa pagmamaneho ng mabilis, hindi nagminor doon sa mga intersection. Yun, nabangga niya yung tricycle. Nakakalungkot lang mayroon dalawang namatay, maglola pa. Tapos lately nasundan guys ng truck naman saka tricycle. Doon naman sa truck saka sa tricycle wala namang namatay guys. Sugatan lang yung driver ng tricycle. Then after nun, meron uli guys, truck uli saka tricycle. Kaya sino ba naman ang di matatakot mag ride ngayon sa mga ganung pangyayari, di ba? Kaya napili ko na dito na lang muna, at least dito mababagal ang sakyan dito. Kahit hindi ganong maayos yung kalsada, hinay-hinay naman magpatakbo yung mga sasakyan, yung mga may sasakyan, di ba? Yan. Kaya tayo po ay iwas-iwas muna sa mga ang daming nadidisgrasya dito sa amin. So habang binabagtas natin tong kalsada na to guys, na Labo to Vinsons, gusto ko lang mag shoutout, gusto ko lang bigyan ng special shoutout si Sir Lumad Ventures. Ayan, Sir Lumad Ventures, shoutout sa iyo. Maraming salamat sa iyo. In special shoutout natin si Sir Lumad Ventures kasi alam niyo nung sa mga unang video ko nag-comment siya na kung may super view angle daw dito sa ating camera, dito sa ating GoPro. So sumagot naman ako na yes sir, meron sir. So sinuggest niya na iset ko sa super view yung camera ko para matestingan. Nung mga time na yun nga talagang namumroblema ako sa mga video ko guys, kasi ako personally napapansin ko na yung video ko hindi gaano maganda. Kumbaga hindi siya nakukunan lahat. Kumbaga nakukunan lang itong odometer ko, tas yung kalsada, yung mga nasa unahan hindi na nakukunan. So yun yung pinaproblema ko na talaga, napapansin-pansin ko na, hanggang sa nag-comment si Sir Lumad Ventures na isinuggest niya na gawin ko daw super view. At ang ginawa ko naman nung sumunod na video ko, sinubukan ko nga. At napakaganda pala guys ng super view angle sa GoPro. Ako naman kasi bago-bago pa lang sa pagmo-motovlog, kaya hindi ko masyado pang alam yung mga bagay na mga ganun-ganun. Ang ginagamit ko lang kung ano na yung nakaset na default ng GoPro, yun na yung pinagtsatsagaan kong gamitin. So nung nakita ko, na-realize ko na tama pala si Sir Lumad Ventures. Gumanda talaga yung ating camera angle guys. Talagang halos 50% yung na-improve niya. Kitang-kita na yung view, kitang-kita na yung magagandang kapaligiran dito sa probinsya namin. At kaya ako po ay taos-pusong nagpapasalamat kay Sir Lumad Ventures. Meron pa pala mga taong kagaya niya na concern sa atin, sa kagaya ko na mga na small YouTuber pa lang, para mag-improve yung kahit paano yung ating video, di ba? So parang gina-guide niya tayo na kumbaga
mas may improve pa yung kung ano yung meron tayo para sa kapakanan ng ating viewers. O, di ba? Nakikinabang rin naman yan yung mga viewers ko, di ba? O, tingnan nyo ngayon yung video ko, ang ganda na. Kitang-kita nyo na yung kapaligiran, hindi kagaya dun sa dati nating setup. O, kaya yun. So, Sir Loom Adventures, maraming salamat po. Kaya Sir Loom Adventures, kung nasaan ka man, more power sa'yo. God bless. Sana ipagpalain ka ni God. Pagpatuloy mo lang yung ganyang ginagawa mo, sir. Nakakatulong ka sa mga kagaya ko na small YouTuber. Ayan. Guys, nandito na pala tayo sa sa bayan ng Binsons. Daanan lang siguro natin dito yung yung magandang old church. Isa sa mga sikat na simbahan dito sa aming probinsya, itong simbahan ng Binsons. Lumang simbahan na rin siya, guys. Panahon pa ng Kastila. Ayan, pakita ko lang sa inyo ng mabilisan ayan o. Ang dami rin kasing mga lumang structure dito, guys. Meron nga ditong lumang munisipyo. Ewan ko lang kung madadaanan natin mamaya. Hindi ko alam kung saan exactly yung na yun yung pinatatayuan niya. Ito na, guys, nandito na tayo sa harapan, no? Yan, no? Gusto nyo bang makita? Saglit tayo. Oh, diba? Ang ganda. Isa rin yan sa mga pinakalumang simbahan dito, guys. Yung nakaraan yung pinuntahan natin dun sa Paracale. Ayan, halos magkakasing edad yan. Dito nga lang medyo iba na yung design niya. Saka ang ganda ng kapaligiran, no? Oh, di ba? Ang linis. Oh, tapos meron silang ganyan diyan. Linis ng kapaligiran. So tara na, guys, at medyo hapon na tayo. Rekta na tayo sa Bagasbas, sa Longest Boulevard. Tingnan nyo, ganun tayo kabait, guys. Talagang pinatapos pa natin magpicture sila kuya. Siyempre, dapat ay maunawaan natin yung mga ganung pangyayari, diba? At maunawain sa mga ganun. We have to understand the situation, guys, diba? Gusto lang naman nila magpicture at saglit lang naman. Ayan pa, oh. Oh, tingnan nyo, sabi sa inyo, daming mga lumang bahay dito, 1920. Mga memorabilia. Hindi na natin nadaanan yung hindi ko kasi alam yun yung old na munisipyo nila dito. Itong kalsada na to, guys, pag diniretso mo yan, tutumbukin yan yung highway. Pero hindi tayo dyan dadaan. Dito tayo, kakaliwa tayo dito. Oh. Ayan, dito tayo dadaan. Papunta ng Bagasbas. Okay naman yung daan dito Konkreto rin. Hindi nga lang asfalto, pero goods na yan. Ganyan naman talaga dito sa probinsya namin. Yung mga barangay road, mga konkreto pa lang. Hindi na muna tayo nagpa-gas, guys. Kalahati pa naman yung ating
fuel gauge. Medyo marami pa yan. Makakauwi pa siguro tayo nyan, or mamaya na lang tayo magpagas pag uwi natin. Ayan kagandahan sa Suzuki Smash, hindi ka mag-worry sa iyong gas consumption. Ganda oh, naisan. Ang ligala talaga ang ibibigay sa iyo ng Suzuki Smash. Nang hindi masakit sa bulsa. Oops, mali tayo. Dun yata yun. Parang dito yun. Dito po papuntang Bagasbas? Sige po, salamat po. Dito daw, sabi ni kuya. Tama. Tignan nyo guys, oh, ang ganda na ng panahon. Kasi ang pangit dito pag mainit. Wala rin namang mga taong nagtatambay dyan pag mainit. Kaya minabuti kong hapon na lang magpunta. Yan guys, kapit lang kayo. Malapit na tayo sa longest boulevard in the Philippines. Kung gusto nyo makita yan, stay tuned kayo. Legit daw yun eh. Yun daw talagang pinakamahabang boulevard dito sa Pilipinas. Ang Cory Aquino Boulevard na matatagpuan dito sa bayan ng Daet, Camarines Norte. Sana naman hindi tayo naligaw. Nakadaan na rin kasi ako dito dati, kasi medyo matagal na. Limot ko na yung daanan. Pero pagkaalam ko, nasa tamang pa naman tayo. Nasa tamang landas pa tayo. Guys, may bad news. Medyo masama na ang kutob ko. Palagay ko naliligaw ako guys. Kasi ang tagal kong marating yung Bagasbas So buti na lang mayroon tayong baon ito, yung natin, Smart Bro. So sana may signal. Try na nating mag Google Map. Wala kailangan na baka kung saan tayo makarating yan, tayo ay mag Google Map na. Sana lang talaga may signal, no? Pag alas 4 na rin. Baka kung saan na tayo nakarating Sana may signal. Ay, no service guys. Patay tayo dyan. Paano kaya ito? Ayan ang sinasabi ko. Guys, hindi ako nakapag Google Map. Walang signal. Ang hirap pala ng signal dito. Pero mukhang familiar na sa akin yung lugar. Nagmotor-motor ako sa bandang unahan. At hanggang sa naging familiar na sa akin yung lugar guys, hanggang dito medyo familiar na siya. Alam ko na yung daan. At dire-diretso lang to papunta sa papunta na to sa Bagasbas. Familiar na sa akin yung daan Kinabahan ako kanina, kala ko naliligaw na tayo. Tama naman yung binabagtas natin kanina guys. Nga lang medyo limot ko na nga yung yung daan, kaya medyo kinakabahan ako. Ito na guys, andito na tayo. Sinabi sa inyo, sarap-sarap magtambay-tambay dito tingnan nyo naman, very relaxing. Ayan, the longest Cory Aquino Boulevard in the Philippines. Priority project called Ega Italiado. Ayan. Yung ganda yun yung Bagasbas Beach. Pag nandito ka sa Camarines Norte guys, yan yung isa sa mga common na tourist attraction dito, yung Bagasbas Beach na yan.
Ano rin yan, tinagurian ding surfing capital dito sa Bicol kasi mga alon yan pang international surfing ano talaga eh. Maya punta pa tayo doon, mahaba to guys eh. Oh, ang ganda. Mukhang katatapos lang nung ulan guys oh. Buti na lang medyo late tayo pumunta. Medyo hapon na tayo pumunta. Kundi siguro abutin natin yung ulan na yan. Ngayon medyo maliwalas naman na yung paligid. At marami rin kayo ditong makakainan guys. Yung gusto nyong food trip. Ayan o, may mga restaurant dito oh. Ayan o, Anitas. May event silang ginaganap dun oh. Team Kalingap yun ah. Yung mga vlogger na ano, mga vlogger din dito sa Daet na sikat guys. Yung Team Kalingap, lagi yung pinapanood ni mama. Shout out sa inyo Team Kalingap. Nandun sila, may event yata sila dun. Kumpleto na rin ang street light guys oh. Di ba? Ang ganda na yan sa dulo. Mga solar street light. Medyo kalmado ngayon ang ano, nakakapagtaka ang dagat. Most of the time kasi malakas yan eh. Lalo ngayon, may bagyo ngayon eh. Bagyong Krising. Guys, balik lang tayo. Guys, bumalik tayo. Susubukan natin mag picture dito. Wala kasing tao dito sa may ano dito, yung may longest boulevard. Ayan o, the longest Cory Aquino Boulevard. Tingnan natin kung makakakuha tayo dito ng magandang picture guys. Total walang gaanong tao, hindi nakakaya mag picture dito. Ano kaya yan oh. Guys, nandito na tayo sa longest boulevard dito sa Philippines no. Ayun na yung ano, Bagasbas Beach. Ganda. Ayun na si Smash oh. Si boss. Ayun, mag-unwind kami dito. Guys, tignan naman natin kung ano yung meron dito. Tignan natin kung may mga nagtitinda. Kasi ngayon medyo masungit ang panahon eh. Medyo maulan. Ang ganda, di ba? Tignan natin kung meron pa rin mga nagtitinda. Mahaba kasi to guys eh. Overtake tayo. Oops, ang dami nagbibisikleta. Ang ganda rin kasi magbisikleta dito eh. Saka jogging, ang dami nagja-jogging dito. Ingat-ingat lang tayo. Ay, ang dami mo nag-unwind oh. Diba, nandun sa may dagat oh. Ayan na oh. Dito, ang dami pa rin nagtitinda ano. Kahit na ganun. Pero hindi kasi ang dami guys pag yung maganda yung panahon. Pag mainit. Marami talaga dito, as in helera talaga. Nagkataon lang kasi may bagyo ngayon eh. Dito pa rin, may mga nagtitinda pa rin dito. Oh. Dahil pa mga stall dito. Try natin magpunta doon sa may bandang dulo.
kung ano meron dun. Yan, papuntang Daet guys, oh, na kalsada. Pag pupunta ka ng sentro ng Daet, yun na yun, dun dadaan sa kalsada na yun. I think narating ko na yung dulo, no? Hanggang dito na lang siguro tayo. Babalik na tayo dun. Balik na tayo dun. Tsaka baka kasi umulan ng malakas eh. Hindi tayo masisilungan dito. Ang daming mga ano dito guys, mga restaurant, mga kakainan. Mamimili na lang talaga kayo. Tapos ito yung sikat dito, Catherine's. Dami rin mga ano, kabataan, mga nagde-date. Daming tao doon. Ayun, sabi ko sa inyo eh, dinadayo ito ng mga nagsasurfing. Ayun, may nagsasurfing doon. Ayun, mga aaral mag-surfing. Ang daming tao ngayon. So yun guys, dito na lang siguro tayo mag-snack. Coffee. From coffee beans to cold ano talaga? Coffee talaga. Okay. So yun guys, dito na lang muna tayo at magkakabilang tayo saglit. Ito yung nabili natin kape, oh. Cold latte. Mahilig talaga tayo guys sa kape. Coffee is life. At habang pinagmamasdan natin tong kalmadong Bagasbas Beach. Sarap. Sarap ng kape guys, ang tapang. Cold coffee nga pala to guys, kahit malamig. Bet naman ni kuya, may free tayo nito. Free daw to. So guys, pasensya na kayo kung ganito lang yung vlog natin ngayon. Short ride lang. May bagyo kasi, di tayo makalayo. Nakakatakot mag-ride sa malayo. Actually ito malayo kaso hindi naman ganun kalayo, no? Makakauwi tayo kaagad. Sarap nung pre guys. Ang daming tao ngayon dito guys. Kahit na may bagyo. In-expect ko kanina habang papunta ako dito, halos konti lang yung tao. Pero ang dami guys. Yung iba nga naliligo pa eh. Kaya nga sabi ko, makakabuelo siguro ako makapag-vlog. Kasi panigurado ko, konti ang tao ngayon. Pero nagkamali ako, marami pa rin. Kaya medyo hindi tayo nakakuha ng magagandang footage guys. Pasensya na kayo ah. Kasi yun nga, nakakaya, alam nyo naman, bago-bago pa tayo nag-vlog, nakakaya pa mag-vlog sa public.
Hindi pa tayo gaanong sanay. Pero nilulook forward ko naman yan na ma-practice tayo sa public. Guys, ubusin ko lang siguro tong kape, no? At uwi na rin tayo kasi magpa 5:30 na. Alas 6 na tayo makakarating ng bahay. Pero okay lang, nakapag-vlog naman tayo kahit papano. Gaya nga nang sabi ko sa inyo kanina, may bagyo dito sa amin. Kaya huwag tayong masyadong magpagabi. Kahapon pa kasi kansilado ang pasok ng mga estudyante dito sa amin. Kahapon pa walang pasok, all level.